Economics, tungo sa likas kayang pag-unlad, kahirapan o poverty. Ang kahirapan ay isang komplikadong kalagayan kung saan ang isang tao o komunidad ay walang sapat na pinansyal na yaman para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Ang epekto nito ay higit pa sa kawalan sa pananalapi na nakakaapekto sa pangkalahatang kapakanan, oportunidad at dignidad ng tao. Ang kahirapan ay karaniwang nauunawaan at sinusukat sa dalawang magkaibang paraan. Relative poverty. Ang ganitong uri ng kahirapan ay binibigyang kahulugan batay sa pamantayang pang-ekonomiya ng isang partikular na lipunan. Itinuturing na relatively poor ang isang tao kung ang kita ng kanilang sambahayan ay mas mababa sa 50% ng karaniwang kita ng tao sa bansa. Sa ganitong kalagayan, ang pinakapangunahing pangangailangan lamang ang kayang matustusan. Sila ay dumadanas ng kawalan ng kakayahang magbayad para sa disenteng pabahay, mga bagong damit o mga gawaing panglibangan, kakulangan ng akses sa dekalidad na edukasyon o transportasyon, at pagkakaroon ng social exclusion at pakiramdam na napag-iiwanan kumpara sa mga pamantayan ng komunidad. Absolute poverty. Ito ang pinakamalubhang anyo ng kahirapan na tumutukoy sa kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Ang mga taong nasa ganap na kahirapan ay nahihirapang makakuha ng mga mahalagang bagay, tulad ng sapat na pagkain, ligtas na inuming tubig, at mga pasilidad sa sanitasyon. Pangunahing masisilungan at mahalagang pangangalagang pangkalusugan. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority noong 2023, ang poverty threshold sa bansa ay itinakda sa 13,873 pesos kada buwan para sa isang pamilya na may 5 miyembro. Ibig sabihin nito ay hindi ka ituturing na mahirap kung may ganitong kita ang iyong pamilya kada buwan. Ito ay katumbas ng 462 pesos and 43 centavos kada araw o 92 pesos and 49 centavos kada miyembro. Nakatakdang maglabas ng bagong update ang PSA noong May 2025, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa itong inilalabas. Batay naman sa pamantayan ng World Bank, ang pamilyang nabubuhay sa $3 kada araw na kita ay mabibilang nasa hanay na matinding kahirapan o extreme poverty line. Ang kahirapan ay bihirang sanhi ng iisang kadahilanan lamang. Ito ay karaniwang resulta ng kombinasyon ng mga sistematiko at individual na issue, tulad ng hindi pantay na ekonomiya o economic inequality, isang pangunahing dahilan kung saan ang yaman at mga oportunidad ay nakasentro sa isang maliit na grupo na nag-iiwan sa marami na may limitadong yaman. Ang kakulangan sa dekalidad na edukasyon. Ang kawalan ng akses sa mahusay na edukasyon ng mga individual ang siyang nagkakait sa kanila ng pagkakataon na makakuha ng mga kasanayan, makakuha ng matatag na trabaho at mapataas ang kanilang kita. Ang kaguluhan at kawalang katiyakan. Ang digmaan, karahasan at kawalang katatagan sa politika ay sumisira sa infrastruktura, gumagambala sa mga ekonomiya at pumipilit sa maraming tao na lisanin ang kanilang mga tahanan. Mababang pangangalagang pangkalusugan. Ang kakulangan ng akses sa pangangalagang medikal, malinis na tubig at tamang nutrisyon ay nagiging sanhi ng pagkakasakit ng mga tao. Ang mahinang kalusugan ay maaaring humantong sa kawalan ng kakayahang magtrabaho at ang mga bayarin sa ospital ay maaaring umubos ng ipon ng isang pamilya. At ang pag-iral ng diskriminasyon. Ang hindi pagkakapantay-pantay batay sa kasarian, lahi, etnisidad o katayuan sa lipunan ay maaaring lumikha ng mga hadlang na pumipigil sa buong grupo ng mga tao na makakuha ng trabaho, katarungan at mga oportunidad. Ang mga epekto ng kahirapan. Ang epekto ng kahirapan sa kalusugan ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng malnutrisyon, pagkamatay ng mga bata, malubhang sakit, epekto sa kalusugang pangkaisipan dahil sa mataas na stress, pagkabalisa at depresyon. Ang kawalan ng seguridad sa pagkain.
Ang pamumuhay na may palagiang gutom o kawalang katiyakan kung saan manggagaling ang susunod na kakainin ay lubhang nakakaapekto sa pisikal at pangkaisipang pag-unlad ng isang bata. Edukasyon. Ang mga batang nabubuhay sa kahirapan ay mas maliit ang posibilidad na makapasok sa paaralan at mas malaki ang tsansa na huminto ng maaga. Madalas ay upang magtrabaho para sa kanilang mga pamilya. Pabahay at seguridad. Marami ang napipilitang manirahan sa mga hindi ligtas na lugar o mapanganib na mga kapaligiran na may mataas na antas ng krimen at mahinang sanitasyon. At kakulangan sa oportunidad. Nalilimitahan ng kahirapan ang mga pagpipilian ng isang tao at lumilikha ito ng poverty trap kung saan ang mga individual ay hindi makapag-ipon ng pera at makapagpuhunan para sa kanilang kinabukasan. Ang pagtugon sa kahirapan ay nangangailangan ng komprehensibong estratehiya dahil komplikado ang mga sanhi nito. Solusyong pang-ekonomiya. Ang paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya. Ang pundasyon ng pagbabawas ng kahirapan ay isang malusog na ekonomiya na lumilikha ng sapat, matatag at may mahusay na sahod. Mahalaga ang mga patakaran na humihikayat ng pamumuhunan, sumusuporta sa maliit na negosyo at nagsusulong ng inklusibong paglago. Microfinance at financial inclusion. Ang pagbibigay ng access sa maliliit na pautang, savings account at insurance para sa mga taong hindi bahagi ng tradisyonal na sistema ng pagbabangko. Patas na kalakaran. Para sa mga producer sa mga umuunlad na bansa, lalo na sa agrikultura, ay tinitiyak ng sertipikasyon ng fair trade na makatatanggap sila ng garantisadong pinakamababang presyo para sa kanilang mga produkto tulad ng kape o kakao. At pamumuhunan sa infrastruktura. Ang pagtatayo ng mga kalsada, tulay, daungan at pagbibigay ng maaasahang kuryente at internet ay nag-uugnay sa mahihirap at mga liblib na lugar sa mas malalaking pamilihan. Nagbibigay daan ito sa mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga kalakal para makarating ang mga tao sa trabaho at para makapagbukas ng mga bagong negosyo. Solusyong panlipunan. Kalidad na edukasyon at pagsasanay. Isa ito sa pinakamakapangyarihang kasangkapan upang labanan ang kahirapan. Nagbibigay ang edukasyon ng mga kasanayang kailangan para sa mga trabahong may mas mataas na sahod. Ang pagiging libre at madaling ma-access na primarya at sekundaryang paaralan. Ang pagtitiyak na ang mga batang babae ay may pantay na access sa edukasyon at ang pag-aalok ng pagsasanay na bokasyonal at teknikal para sa mga tiyak na kasanayan sa trabaho. Komprehensibong pangangalagang medikal. Ang mahinang kalusugan ay isang pangunahing sanhi at bunga ng kahirapan. Ang pagkakasakit ay maaaring pumigil sa isang tao na magtrabaho at ang mga bayarin sa ospital ay maaaring magbaon sa utang sa isang pamilya. Kinakailangan na magkaroon ng mga serbisyong pampublikong pangkalusugan tulad ng bakuna, malinis na tubig at sanitasyon. Abot kayang pangunahing pangangalagang pangkalusugan at mga programa para sa kalusugan ng ina at anak. Women empowerment. Kapag ang mga kababaihan ay edukado, malusog at may kakayahang lumahok sa ekonomiya, ay inaangat nila ang kanilang sarili, kanilang mga anak at ang kanilang buong komunidad mula sa kahirapan. At ang pagkakaroon ng sistema sa proteksyong panlipunan. Nagbibigay ang mga programang ito na mahahalagang pananggalang para sa mga pinaka-nangangailangan. Tulad ng pagbibigay ng pera o cash transfers sa mga mahihirap na sambahayan. Ito ay maaaring walang kondisyon o may kondisyon kung saan ay may matatanggap ang pamilya na pera kapalit ang pagtupad sa ilang pamantayan tulad ng pagpapanatili sa kanilang mga anak sa paaralan o pagpapatingin sa mga health centers. At universal basic income, isang mas bago at pinagdedebatihang ideya kung saan ang lahat ng mamamayan ay tatanggap ng regular at walang kondisyong bayad mula sa gobyerno na nagbibigay ng pangunahing pinansyal na batayan. Solusyong pampolitika. Tulad ng pagkakaroon ng mabuting pamamahala at laban sa korupsyon. Inililihis ng korupsyon ang pera na nakalaan para sa mga serbisyong pampubliko
tulad ng mga paaralan, ospital at kalsada. Kapag ang pondo ng bayan ay ninanakaw o nasasayang, ang mga mahihirap ang pinakakawawa. Ang paglaban sa korupsyon at pagsulong ng transparency ay nagsisiguro na ang mga yaman ay ginagamit ng epektibo para sa kabutihan ng publiko. Ang pagkakaroon ng progresibong sistema sa pagbubuwis. Ang pagdisenyo ng mga patakaran sa buwis kung saan ang mga may mas mataas na kita ay nagbabayad ng mas malaking porsyento ng kanilang kita bilang buwis. Ang kita mula rito ay maaaring gamitin upang pondohan ang mga solusyong panlipunan tulad sa edukasyon, kalusugan at safety nets. Epektibong na ipapamahaging muli ang yaman upang mabawasan ang matinding hindi pagkakapantay-pantay. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagang pampulitika. Ang kaguluhan ay isa sa pinakamatinding nagtutulak ng kahirapan. Sinasalakay nito ang infrastruktura, pinipilit ang mga tao na lisanin ang kanilang mga tahanan, at pinahihinto ang lahat ng aktibidad na pang-ekonomiya. Ang pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at pag-iral ng batas ay isang paunang kinakailangan para sa anumang pangmatagalang pagbabawas ng kahirapan. At pagtugon sa climate change. Ang mga epekto ng pagbabago sa klima tulad ng tagtuyot, malalakas na bagyo at baha ay higit na nakakaapekto sa mga mahihirap na bansa na kadalasang umaasa sa agrikultura. Kabilang sa mga solusyon ang pamumuhunan sa sustainable farming, renewable energy, at mga programang may katatagan sa sakuna. Economics tungo sa likas kayang pag-unlad, kahirapan o poverty.